Ang topic po natin ngayon ay eto po, no? Huli sa video, idaan sa survey. Attorney Linduan, supalpal, kinalumistro at matibag sa desperadong drama. Ano ba yun mga kaibigan? No? Nanood po ba kayo ng impeachment? No? Ako lately, hindi ko masyadong nasubaybayan kasi super busy po ako mga kaibigan. No? Kahit mataas pa yung survey o kasikatan ni Sara Duterte or kahit anong desperadong ikot at spin, doctoring, no, ang gawin ng kanyang mga abogado na si Attorney Linduan, hindi nito mababago ang katotohanan na may kriminal siyang pananagutan sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at sa pag-amin na kumontrata siya ng mamamatay tao. Yan. So, yung mga kaibigan, no, sinasabi nga nitong mga DDS, no, na, ay, ano naman yan sabi ng ibang mga DDS, hyperbole yan, hyperbole, no? Yan. Hindi naman joke lang naman yan eh. Pero mga kaibigan, siguro naman napanood nyo to, no? Lahat po ng mga Pilipino na shock, nagulat. At yung iba ay inakala na AI, kaya ni-review, no? Na-review at pinanood yung buong press conference at nalaman na hindi talaga ito AI, no? Pero ngayon po, nung sa impeachment proceedings po ay gustong angguluhan, no? Nitong mga Duterte lawyers, gusto nilang angguluhan na ito ay AI. Ako naman, ginagawa pa tayong mga ng mga bubok, no? Ginagawa pa tayong bubok. Guys, no? Napanood dito ng milyong-milyong Pilipino, napanood dito ng buong mundo, na-shock po ang buong mundo at naging trending po ito, no? At kahit po yung mga mainstream media abroad ay ito po ay ipinalabas, no? At marami po ang nagulat na ang isang vice presidente ay hayagan na nagbabanta sa ating Pangulo, no? So, yan nga po mga kaibigan. Itong nangyari ngayon, mahilig po kasi itong mga DDS o itong mga Dutertes. Mahilig po sila na kapag si Sara Duterte ay kumakaharap sa isang napakalaking kontrobersya, mahilig po silang sundan ng pasorbe nila. Yan, tuwan-tuwa, no? Tuwan-tuwa yung mga trolls ng mga DDS. Tuwan-tuwa yung mga Dutertes, no? Mga DDS. Ay, mataas ang rating ni Sara. Ay, si PBBM ito, ganito. Hello? 1,500. Hindi yan nire-represent ng 111 million Filipinos. Yung 1,500 na population na yan. At ipakita nyo yung methodology. Guys, wala nga eh. Screenshot lang. Hindi nga ipinakita yung methodology. Hindi nga pinakita yung kung saan-saan, no? Kung saan-saan lugar ito ay ginawa yung pa-survey na yan. Diba? So, marami nga nagsasabi, no, mga nag-analyze nito, mga political analysts na maaring yung demography, no, na tinatawag ay ginawa, no, or mas malaking porsyento sa bandang Mindanao or sa Davao, no, or sa bandang Mindanao kung saan malakas ang mga Duterte. Pero kung titingnan nyo kasi mga kaibigan, Luzon, rich boat country to, no, Luzon. Guys, talagang kapag pumunta ka dito sa Luzon at talagang kapag nagtanong ka, Duterte o Marcos, Marcos talaga ang mananalo dito. Pumunta ka naman sa Manila, Metro Manila, sabihin natin, Marcos pa rin. Pumunta ka man sa bandang part ng Visayas, guys, pagdating dyan, marami pa rin ang Marcos dahil kay FL Imelda Marcos, dahil kay FL Lisa Marcos, at dahil na rin kay President Edelyn Marcos, no? At syempre, kay PBBM, marami mga sumusuporta. So, ang baluarte lang talaga ng mga Duterte ay ang Mindanao. Mindanao lang talaga, pero hindi pa solid. Tingnan niyo mga kaibigan na sabi ko sa inyo eh. Nagpatawag ng prayer rally. Diyan na sa Davao, mismo sa Davao City. Prayer rally daw, no? Para daw kay Sara, para daw kay Bato. Anong nangyari? Nilangaw po. Kasi mga kaibigan, marami na sa mga taga Davao, marami na sa mga taga Mindanao, talagang, nabubuksan ng isipan nila. Lalo na ngayon, kawawang-kawawa po ang mga taga Davao City. Konting ulan, baha. Nasa ng 52 billion. Konting ulan, baha. Nasa ng 52 billion. Tapos, andyan pa yung sinasabi ng iba na taga Davao na nag-feed sa atin, no? Na yung mayor nila, si Baste, minsan lang daw pumasok hindi ko alam how to, minsan lang daw pumasok. At pag pumasok, pupugak-pugak kasi antok na antok. Kasi nag-babar.
Tingnan nyo yung itsura ngayon ni Baste. Yan yung itsura ngayon. Galing sa isang napakalaki ng katawan ngayon, payat na payat. Pagkatapos, ganun ang ganun, di ba? O yung sinasabi nilang bangag si PBBM, dito nagmamanifest sa mga Duterte. Bangag daw si PBBM, pero sa mga Duterte, nagmamanifest yung mga simptomas. Nakakatawa, di ba? Di ba dapat pag sinabi mo, ay bangag si PBBM, di ba dapat nasa kanya ang mga simptomas? Pero ibang nangyari eh. Sasabihin nilang bangag si PBBM, pero ang lahat ng simptomas nakikita sa mga Duterte. Ay, nako, talaga naman. O sabi ni Reynolds, 73, you're paid. How's the split? No one will know. Sana nga paid ako, no? Sana nga, para marami sana akong pera. Hindi, sana ngayon ay hindi ako nahihirapan, no? Paid nga sana ako, diba? Magbilang anghel ka. Kaso, hindi ka naman anghel eh. You're a demon. Ay, nako. Renato Fuerzas, 5535, your presence. Yan. Okay. So, tuloy natin mga kaibigan, no? Tuloy natin. So, yun nga, no? Itong pa-survey nila, halatang-halata eh, no? Halatang-halata eh. Every time na merong kinakaharap si VP Sara ng controversy, nagpapalabas sila ng peking survey. No? Bakit peke? Kasi walang katotohanan eh. Walang fairness. Saan sila magpapasurvey? Doon sa lugar, baluarte ni VP Sara. Siyempre, mas mata siya doon. Diba? Pagkatapos, 1,500 lang nakatao. Hindi yan nagre-represent ng buong Pilipinas. Diba? Yun yun, no? Junior Zam 6028. Shout out, Admin Rich. More power to you. Just keep up your podcast. Maraming salamat, Junior Zam 6028, no? Belayo Inday. Hello sa'yo. Your smile and laughter are force. OMG, how much is your bag? Sabi ni Erlinda Mangubat 9971. Sana nga meron, ano? Sana meron. Para hindi tayo nahihirapan. Yan. Francia Barcinas. You are correct, Madam, in your analysis. The survey is not the basis that the Filipino people are looking for. We want a happy Philippines. Tumpak po kayo. Correct, no? Ali 2,770. Yes, they are making fools of Filipinos. Think about it. They paid for the survey. Of course, it was in favor that they will use it in the impeachment of the OJT lawyers. It's obvious how they act. Correct. And Pedro Esconde Jr., 4539. You are right, Madam. Yan. And sabi naman ni Jerome De La Torre, 8860, I'll pay attention to you. Junior Zam 6080, PBBM needs people like this to amplify what he's doing now. Salamat. Yan. And Perla Alzola, 4990. Hi po sa inyo. At saka si Pedro Esconder Jr., 4539. You are right, ma'am, from Negros Occidental. Salamat po, no, sa panonood from Negros Occidental. So yan mga kaibigan, matuloy na natin. Peking survey. Not peking survey po ang ginagawa nila. Tuwing naman pong kontrobersya nalalagay sa alanganin itong si Sara Duterte, ay nagpapasurvey po sila, nagpapalabas po sila ng survey. Nakitang-kita naman na peke. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kung talagang totoong malakas si Sara Duterte, bakit hanggang ngayon si PBBM pa rin ang presidente? Diba? Utak, mga kaibigan, gamitin ang utak, no? Gamitin ang common sense. Kung talagang totoong malakas si Sara Duterte, katulad ng sinasabi niyo na, oy, sobrang lakas minsan 60% si PBBM daw, negative 2. Tingnan niyo yan, super lakas, pero hanggang ngayon si PBBM pa rin ang presidente. Utak, gamitin ang common sense. Kasi kung totoo talaga na si VP Sara Duterte ay malakas, noon pa sana napababa si PBBM. Noon pa sana napatalsik si PBBM. Tingnan nyo nandyan pa si Duterte. Maisog na isog rally. Pinapababahan na si PBBM, pinagre-resign nila, sinirahan ang gusto si PBBM, sinabihan ng bakan, naggawa sila ng AI video na patungkol sa pagganong daw ni PBBM. Lahat ng klaseng paninira, ginawa nila. Meron pa silang pa-hair follicle test, kung ano-ano pa, lahat, no? Pero, anong nangyari?
Si PBBM pa rin ang presidente. Meron pa silang mga parali-rally, palagi silang nagra-rally, rally sa ibang bansa, rally sa ibang sulok ng Pilipinas, hanggang sa si Duterte, nadala lang sa dahig. Andito pa rin. Si PBBM pa rin ang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi ni Duterte, mas malala pa, magiging katulad ka ng tatay mo. Mas malala ang mangyayari sa'yo. Pero nagkatotoo ba? Hindi. Ayan o, si PBBM presidente pa rin. Diba? Kung ano-ano nang pinagsasabi nila, lahat sila, sinama nila si Aimee Baba. Sinama nila si Aimee Baba na bangag-bangag daw issue. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang presidente. Sinama nila ang INC, rally. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang presidente. Panay sila labas-labas ng mga, ng mga survey. Si PBBM, wala, -3 na. Si Sara, 68%. 70%. Meron pa hanggang pa survey, lumabas 99% si Sara. Si PBBM, -2. Pero si PBBM pa rin ang presidente. Kaya, ito sinasabi ko sa inyo, budol ang ginagawa ng mga Duterte. Budol ang ginagawa ng mga DDS na yun. Magpapalabas sila ng peking survey, yung mindset, no, yung mindset ng mga Pilipino, i-brainwash nila para sabihin na, malakas si Sara, kasi PBBM, wala na to. Kailangan na itong buwaba kasi wala nang taga-suporta. Pero the reality, mas marami ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga hindi siya mapatalsik dahil sa tindi ng mga sumusuporta sa kanya. Kasama na kami ng mga vloggers, na pro-administration vloggers, no? So kahit anong gawin po nila, kahit na maglumpasay po sila dyan sa kalye, at kahit anong gawin nilang pamimeke ng mga survey, hindi po mapapatalsik ang ating Pangulo. Dahil ang ating Pangulo ay sinusuportahan ng majority ng mga Pilipino. Tandaan nyo yan, majority ng mga Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo. Kaya kahit nakabi-kabilaan ang kanilang mga rallies, every now and then may rally sila, pati napakasipag ng mga Dutertes, pumupunta sa iba-ibang mga bansa, pumupunta sa iba-ibang mga bansa, at nanghihikayat ng mga OFW. Napakasipag nilang siraan ang ating Pangulong, ang gobyerno. Napakasipag nilang sirain para patalsikin ang ating Pangulong BBM. Ngayon na nasa dahig si Sara. Pagkatapos sa dahig, pupunta sa iba-ibang mga bansa. Ano gagawin doon? Maninira. Tuwing pumupunta si Sara sa ibang bansa, pumupunta din siya sa iba-ibang mga iba-ibang lupalok, no, ng daigdig para manira. No wonder, marami sa mga OFW ay iba ang mindset. Marami sa OFW ay naniniwala kay Sara Duterte dahil hindi nila alam ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Diba? Pinuntahan sila doon, kinausap sila, siniraan si PBBM. So sila maniniwala, akala nila totoo yung sinasabi ni Bibi Sara. Pero ang katotohanan ay binubudol lang sila at sinisiraan lang ang ating Pangulo. Diba? Yun po yun mga kaibigan. No? Pero kita mo naman, yung mga tao na nandito sa Pilipinas, tayo ang mas nakakaalam kung ano ang totoo. Tayo ang mas nakakaalam kung sino ang tunay na nagtatrabaho at walang iba kundi ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Siya ang nagtatrabaho. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para iangat ang buhay ng mga Pilipino. Samantalang itong si Sara Duterte naman, ginagawa ang lahat ng paraan para sirain ang ating Pangulo, para sirain ang administrasyon at para pababain ang ating Pangulo. Isa lang ang aim ni Sara Duterte. Iisa lang ang kanyang gusto. Iisa lang ang kanyang aim. Ang kanyang pinaka-goal sa kanyang buhay, ang pababain ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang ibang gusto mga kaibigan. Hindi niya gustong iangat ang buhay ng mga Pilipino. Hindi niya gustong pababain yung mga presyo ng bilihin. Hindi niya gustong pababain ang presyo ng bigas. Walang ibang gusto si Sara Duterte kundi pababain ng ating Pangulong BBM, sirain ang gobyerno at siya ang maging Pangulo ng Pilipinas. Ambisyosa! Wala namang alam. Yan po si Sara Duterte. Ambisyosa, pero wala naman siyang alam. Di ba? Basa mo na tayo. Kulin density 8790 is stupid DDS. No? Sino to? Notes you scan 80 trillion debt of the Philippines because of fake news ka. Yan ang mga DDS, no? Hilig lang sila sa fake news. Yan. Mahilig sa fake news ang mga DDS, walang alam, no?
Yan. So, guys, ituloy natin, no? Ituloy natin. So, yan nga mga kaibigan, no? Kasi kung totoo talaga na maraming supporter ni Sara Duterte, kung totoo talaga na maraming sumusuporta sa kanya, it really true, no? Na talagang maraming sumusuporta kay Sara. At kung totoo talaga na ang mga survey niya ay totoo, bakit nilalangaw ang kanyang mga rally? Nananawagan siya ng rally, nilalangaw. Nalala niyo yung nanggulo sa Mindiola? Itong mga DDS na to. Nalala niyo, pumunta sila sa Mindiola, nagkapit sila, kapit kamay sila. Sina Topacio, sina Boy Lighter, at marami pang iba na mga DDS, di ba? Samantalang si Sara Duterte noon, nasa isang hotel, nakabarong, nag-ano na siya, nagre-ready na for inauguration. Nagre-ready na siya, guys, no? Kasi ang akala niya mapapatalsik na ang ating Pangulo. Kapal na mukha, di ba? Ambisyosa, pero wala namang alam. Ambisyosa, hindi nga alam yung batas, di ba? Kapag nagsalita ukol sa batas, walang kaalam-alam, di ba? O, kahit nga mag-English, hindi marunong, o, di ba? So, ganyan klaseng magiging Pangulo ng Pilipinas. Iharap mo yan sa iba-ibang mga leader, baka pagtawanan lang tayo, sampal-sampalin lang yan. Baka pag pumunta yan doon, pag naging Pangulo ng Pilipinas, pag sampal-sampalin, tapos pauwiin dito. Diba? Hindi yan papansinin doon. Baka katulad din ng tatay niya, na iniisnab-isnab lang ng mga world leaders, hindi pinapansin. Kasi nga, walang alam. Hindi pang presidente. Ang kalye lang. Mga kaibigan, no? Si Sara Duterte po, ang kalye lang po siya. No? Pangkalye, pangkanto. O di ba sinabi nga niya doon sa Manila, sa Tondo ba yun? Yung nag-aano sila ng senatorial campaign. Nandun pa si Isko. Di ba sabi niya, kaya kong makipag-away sa kanal. Diyan siya magaling makipag-away. Diyan talaga siya magaling. Yan ang kanyang expert. Diyan siya master sa pakikipag-away. Pero pagdating sa diplomacy, pagdating sa pagiging presidente, pagdating sa pagmamanage ng isang bansa, pagdating sa ekonomiya, pagdating sa holistic approach para pagandahin ang isang bansa, wala pong alam si Sara Duterte. Wala siyang alam. Master po niya ang pakikipag-away. Yun lang po ang alam ni Sara Duterte, ang pakikipag-away. Kaya nga sabi ko, sana naging career nito boksidoro. Boksidor dapat siya, no? Dapat ginaya niya sino ba yun, yung boksingerong babae. Kung sana nagganon siya, doon na lang sana siya nag-focus sa karera niya, naging boksidor, itong si Sara Duterte. Guys, susuportahan ko siya. All out support ako sa kanya. Siya yung magiging boksingero, ng boksingera na babae. Di ba? All out support ako sa kanya kasi yan ang bagay sa kanya, maging boksidoro. Kita mo naman katawan niya, pang boxing talaga, di ba? Tapos mahilig sa gulo, mahilig sa suntukan, no? So, yan talaga ang karera na dapat na kinuha ni Sara Duterte, ang maging boksidoro, no? Hindi po siya pang vice presidente, hindi siya pang DepEd secretary, hindi siya pang presidente. Pwede po siya boksidoro, no? Yun po siya. So, tuloy natin mga kaibigan, ha? Mamaya ko na kayo shout out, ha? Guys, tuloy po muna natin ang ating topic. Okay. So, guys, no? Ito nga. Yung pagtatangka ni Attorney Dinduan na ipasok sa opisyal na record ng impeachment trial ang mga survey results at personal na opinion ni NBI Director Matibag ay isang malinaw na pag-amin na walang legal na depensa ang kanyang kliyente. Guys, sa ilalim ng batas, ang kasikatan ay hindi isang justify or exempting circumstance na nagpapawalang sala sa krimen. Hindi ibig sabihin na, oy, mataas yung survey. Hello, sabi ko nga kanina, 1,500? Hindi yan nagre-represent ng 111 million Filipinos. At saka, ano ba yung ano niyan? Pakita mo nga, saan ba kinuha yan? Oh, sino-sino ba yung mga yan? Oh, malaman mo, naka-focus sa Davao, naka-focus sa Mindanao, baluarte ni Sara. Diba? Sa ilalim po ng batas, hindi pwede yung, pasikatan tayo. Ay, kung sino yung popularity, kung sino yung popular. Ay, popularity game ito. Hindi po ganun. Sa ilalim po ng batas, sa pagpapanagot ng isang opisyal ng gobyerno, sikat ka man o hindi.
dapat kang panagutin. Kung merong mga reklamo sa'yo, kung merong mga nakitang katiwalian sa'yo, dapat kang panagutin. No one is above the law. No? So, sa ilalim ng batas, ang kasikatan ay hindi justifying or exempting circumstance na nagpapawalang sala sa krimen. Mga kaibigan, merong mga naging presidente ng bansa no, na super parang landslide, sikat na sikat. Isa na dyan si Erap Estrada, mga kaibigan. Erap, di ba? Sikat na sikat siya noon nung siya ay tumakbo. Di ba? Pero pinapa-impeach siya kasi merong mga nakitaan siya ng mga hindi magagandang mga gawain ng isang presidente, no? So pinapa-impeach siya. So ibig ba sabihin, mga kaibigan, dahil sa landslide, dahil sa maraming bumoto sa kanya, ibig ba sabihin ay wag nang ipa-impeach? Ibig ba sabihin dahil maraming bumoto sa kanya, dahil sikat siya, ay wag na natin panagutin? Ganun ba yun, mga DDS? No, di ba hindi? Whether sikat ka man o hindi, kapag meron kang nagawang mali, dapat kang panagutin. Kasi ito involved dito, yung trust ng taong bayan. Sabi nga, di ba, public office is a public trust. Once na sinira mo ang tiwala ng taong bayan, yan, dapat ka na talagang panagutin, lalong-lalo na lumalabas yung mga ebidensya. Madaming ebidensya hindi ito gawa-gawa. Katulad na lang, mga kaibigan, ng yung paglabas ng AMLAC records, no? Yung 7.66 billion. Take note, 7.66 billion. Bilyones ito labas-masok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte, Carpio. Ano pa? Yung kanyang SALN, nagsinungaling siya, hindi siya nagsabi ng totoo sa kanyang SALN. Di ba? Ang sabi niya doon, wala siyang cash on bank, wala siyang cash on hand, pero meron naman pala 7.66 billion labas-masok sa kanyang mga bank accounts na ayaw niyang aminin noon. Pero wala na siyang nagawa dahil si Trillanes masyadong persistent, no? Na talagang pinagpipilitan talaga ni Trillanes. Hindi, meron yan, mga bank accounts yan. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi na nakatanggi itong si Sara Duterte dahil meron naman talaga. Diba? At kung napanood niyo yung video, ang sabi ni Sara, meron yan. Marami yan. Kaya lang, hindi ko alam paano napunta doon. Gagawin pa tayong taka. Anong hindi alam? Kung paano daw napunta doon at hindi rin daw alam ng bangko kung paano yun napunta doon. Gagawin pa tayong taka. Ipakita ko sa inyo yung video yung pag-amin ni Sara Duterte na may mga bank accounts. Ang sabi niya hindi daw niya alam paano daw napunta doon at hindi rin daw alam ng bangko. Sara umamin may bank accounts. Hindi daw niya alam at di rin alam ng bangko. Ito. Walang yan di ba? Oo, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, walang yan di ba? Kasi pati 16 na nilabas, oo. Ngayon may file ako yan kasi... Ulitin natin agad. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, walang yan di ba? Oo. Kasi pati 16 na nilabas, oo. Ngayon may file ako yan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. Sabi niya, yung mga bank accounts, actually marami yan. Inamin niya na maraming bank accounts. Yung sinasabi nila ng mga bank accounts, no? Inamin niya, ulitin natin. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, marami yan di ba? Kasi pati 16 na nilabas, oo. Ngayon may file ako yan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Pero talaga mga accounts ko na yun. Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandun siya sa listahan. So, Gagawin ba tayong tanga? Nakapangalan sa kanya. Hindi daw alam ng bangko kung paano napunta doon. Hindi rin daw niya alam
Gagawin pa tayong tanga. Paano siya magkakaroon ng bank accounts na hindi niya alam at hindi rin alam ng bangko? Ano yung kabute? Sabi ko nga kanina, ano yun? Kabute? Mushroom? Pag biglang kidlat ng malakas pagkatapos kinabukasan, andyan na yung mga bank accounts. Gagawin pa tayong tanga ni Sara Duterte, mga kaibigan. Ha? So, marami daw yung nakapangalan sa kanya. Hindi niya tinatanggi. Meron, marami nakapangalan sa kanya. Di ba? Oh. Tinatanong ko yung labo, bakit ba ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan ng mga accounts. So, meron akong accounting nung, even yung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. So, Di ba? Sinungaling, di ba? Halata mong sinungaling. Alam mo guys, kahit pumunta ka sa bangko, no? Hindi magkakaroon ng bank accounts kung hindi ka mag-open or kung hindi mag-open yung ibang tao para sa'yo. Sa totoo lang, no? Pag mag-open ka ng account, ikaw ang pupunta. Pero siguro na Sara Duterte dahil siguro dahil sila ay mga malalaking tao, siguro pwede silang mag-utos, di ba? Magpapadala na lang ng kung anong letter na nag-authorize sila, no? Hindi natin alam. Pero ganoon pa rin, merong tao na pupunta para mag-open ng kanilang bank accounts. Di ba? Kaya kaibigan, itong si Sara, hindi na siya nakatanggi. Doon sa mga bank accounts na yan, hindi siya nakatanggi kasi meron talaga. At kinumpirma mismo ng AMLAC. Oh, di ba? Remember mga kaibigan yung sinasabi ni Trillanes noon, no? Yung deputy yung ombudsman, no? Deputy ombudsman yata yun na pinatalsik ni Rodrigo Duterte. Kasi itong si Trillanes, nag-imbestiga. Nakita ngayon ni Trillanes na napakaraming bank accounts, no, ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, may mga joint accounts, na itong bank accounts na to, pinapadalhan yan di umano ng mga pera monthly. Monthly, ha? At hindi lang si Sara, hindi lang si Rodrigo, kundi pati yung mga ibang anak, pati mga asawa. So dito mga kaibigan, pinakita yan no, ni Trillanes. Doon sa, nakalimutan ko yung ano, yung pangalan ng deputy sa AMLAC, no? Nakalimutan ko yung pangalan, guys, eh. Pinakita ni Trillanes doon at inimbestigahan ngayon. Ngayon, mga kaibigan, nagtugma. Nagtugma. So, dahil nagtugma, nalaman ngayon ni Duterte, no? Nalaman na yun na nag-iimbestiga, iniimbestigahan siya, iniimbestigahan yung bank accounts nila. Ang ginawa ni Duterte, tinanggal yung tao. Diba? Ang utag yung pangalan eh. Nasa dulo na ng dila ko eh. Tinanggal ni Duterte yung tao. Pero mga kaibigan, no, just lately, naglabas ang korte ng kanilang desisyon at sinasabi na illegal ang ginawa ni Duterte na pagtanggal doon sa tao. Kaya baka nakabalik yung tao na yun, no? Yung sa AMLAC, no? Kasi illegal yung ginawa ni Duterte na siya ay tinanggal dahil lang doon sa kanyang pag-iimbestiga, no? Sandali, sino ba yun? Sandali nakalimutan ko yung pangalan eh. Naalala niyo ba guys? Ayun, maraming salamat. Junior Zam 6020, si Karandang. Si Karandang yun, no? Yung sinasabi ni Trillanes, no? Tinanggal ni Duterte si Karandang kasi nga sa investigasyon, no? It was not AMLAC that removed. Ayun, Deputy Ombudsman Karandang. Hindi siya sa AMLAC, kundi sa Deputy Ombudsman siya, no? Hindi po siya sa AMLAC, kundi Deputy Ombudsman. Siya po ay nag-imbestiga kasi nga si Trillanes nagreklamo, no? At nagbigay ng mga records, no? Dito kay Deputy Ombudsman Karandang. At ito nga,
nag-imbestiga rin itong si Karandang at nakita na the same, yung mga papeles na hawak, no, dokumento na hawak ni Trillanes ay pareho. So, pirma ngayon ni Karandang na totoo nga yung mga dokumento ni Trillanes. At nung nalaman ito ni Duterte, ayun, ni-remove. Tinanggal sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Karandang. Kasi nahuli ni Karandang yung kanilang mga ginagawang illegal. Yun. Pero just lately, mga kaibigan, naglabas po ang korte, no, ng kanilang desisyon na sinasabi nga na bawal, hindi illegal ang pagtatanggal ni Duterte dito kay Karandang, no? So, bawal yun. So, mga kaibigan, no, kitang-kita natin na merong supporting documents. Yung mga reklamo laban kay Sara Duterte ay may supporting documents. Ang black mismo ang nagsabi na totoo na merong mga bank records, mga bank accounts, si Sara Duterte, ang kanyang asawa, sina Rodrigo Duterte, totoo na may mga pumapasok na mga milyong-milyong pera na kapag pinagsama-sama ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyon. 6.77 billion. Kay Sara lang yan at saka kay Mans, no? Labas-masok sa kanilang bank accounts. 6.77 billion. Super laki. Super laki na, no? Yan. Karandang never returned. He was just retired and his benefits were restored. Yan. Oh, matanda na nga pala siya, no? Hindi na siya pwedeng bumalik, no? Dahil siya ay matanda na. Yan. Thank you kay Junior Zang 6020, no? Nakalimutan ko kasi yung pangalan niya. Si Karandang pala. So yan mga kaibigan, no? Kung titingnan natin, yung mga reklamo dito kay Sara Duterte, may back with evidence eh. Hindi siya gawa-gawa. Pero yung mga sinasabi nila, na pagbibintang nila kay PBBM, puro mga gawa-gawa. Katulad na lang ng bangag. Until now, wala nga silang maipakita na bangag talaga si PBBM eh. Di ba? Pero kay Digong, madami. Nagmamanifest. Kay Baste, nagmamanifest. Kay Pulong, nagmamanifest ang pagiging bangag. Sasabihin nila bangag si PBBM, sino ba ang may history na tsumutsugi? O di ba yung mga tsumutsugi, yan yung mga bangag. Usually, yan yung mga bangag. Sino ba ang umamin na nag-aaral pa lang siya noon, meron na siyang ginanon na estudyante? O di ba si Duterte? Sino ba ang umaamin na lumalabas siya sa Davao, street ng Davao, riding his big bike, purposely, naghahanap siya ng ma-chuchugi. Di ba? Sino ang umamin na marami na siyang natsugi? O, di ba si Duterte? So ngayon, sino ang bangag? Yung pumapatay? Yung hindi? Pwede ba yung pumapatay? Yun ang bangag. Kaya nga siya pumapatay eh, kasi wala siya sa katinuan eh, kasi bangag siya eh. Kaya nga siya pumapatay kasi under the influence siya ng pinagbabawal na gamot eh. Diba? Kasi ang Pangulo namin wala namang napapatay. Matino ang utak ng Pangulo namin. At sino ba yung umamin na addicted siya sa fentanyl at nagme-Mary Jane? O di ba yung mga nagme-Mary Jane, ang tama niyan, ayan yung mga yan yung mga nag-hallucinate eh. Usually yan yung mga umaakit ng kable, yan yung mga tumatalon sa building kasi para silang si Superman, ayan yung mga namamaril kasi iniisip nila ibon yung binabaril nila. Ganun yung tama ng ng Mary Jane, di ba? So, sino ngayon yung umamin na nagme-Mary Jane at saka nag-fentanyl addicted? O di ba si Duterte? Kaya lahat ng manifestation na sinasabi itong mga DDS na bangag daw ang Pangulong BBM, nandun lahat sa mga Duterte. Sino ba yung nanontok ng sheriff? Walang pasensya. O hindi ba yung mga bangag? Yung mga bangag violente. Yung mga bangag walang pasensya. Kasi nga bangag eh. Oh. Sino ba yung nag-i-imagine, kinakat niya yung head ng ating Pangulo? Hallucination. Kasi bangag. O, di ba si Sara? Sino ba yung nagsabi na yung grabing napaka-wild ng imagination, ipapahukay, violente, wild at violente, ipapahukay ang bangkay ni Apulacay papatapon sa West Philippine Sea? O, di ba si Sara? Yan ang bangag. Sino ba yung nagbanta sa Pangulo natin? Nagsabi na nagkausap na siya ng tao. Ipapatsugi si PBBM F. Elisa, si dating Speaker Martin Romualdez, o di ba si Sara din?
Yan ang mga bangag. Kasi yung mga bangag bayulente at sila ay nakakagawa ng mga bagay-bagay na hindi na ayon sa batas. Kasi nga, bangag nga sila eh. Mabalik tayo kay Baste. Si Baste, yung kanyang kalibin partner dati, si Ellen Adarna, umamin na naging sila ni Baste. Diba? At si Baste din. Diba? May mga picture pa sila. At umamin si Ellen Adarna, lahat klaseng ginamit niya. Shabu, cocaine, heroin, Levine, etc. etc. So, kung si Ellen Adarna ay gaganon, di ba? Gumagamit noon. Tapos, sila ni Baste. O, hindi, si Baste din. At saka, open secret na yan, mga kaibigan. Sinasabi ng mga taga-Davao, open secret na talagang nagaganon ang mga Duterte. Si Pulong, ay, open secret na yan, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi nyo na bangag si PBBM, andun no lahat o, nagpo-poll sa inyo, sa mga Duterte. Nagpo-poll lahat sa mga sinusuportahan nyo ng mga Duterte family. Diba? So, hindi ba kayo nahihiya? Kung makasabi kayo ng bangag kay PBBM, hindi ba kayo nahihiya? Diba? So, ano natin tuloy natin. So, ito na nga, no? Kitang-kita na walang legal na depensa. Etong mga OJT, no? OJT ni Sara. Yung pagtatangka ni Atty. Dibluan na ipasok sa opisyal na record ng impeachment trial ang mga survey results at personal na opinion ng NBI Director Matibag ay isang malinaw na pag-amin na walang legal na depensa ang kanyang kliyente. So, yan mga kaibigan, no, yung depensa ang nakalalay sa popularidad ay isang malaking insulto sa ating konstitusyon. Ito ay tahasang pag-amin na nais nilang gamitin ang impluensyang political upang pagtakpan ng isang krimen sa akto. Kasi guys, kung ganyan ang magiging kalakaran, dapat pala hindi na pala dapat mong pina-impeach si Erap. Diba? Kasi popular sa Erap mo. Diba? Dapat pala kapag merong ginagawang katiwalian, huwag nang ipa-impeach. Kasi popular. Hindi yun ganun, guys eh. Hindi ganun ang kalakaran. Pagdating sa batas, walang popularity dito. Ang kailangan dito, mga kaibigan, ay ebidensya. Ebidensya, due process, hustisya. Alam niyo sa totoo lang, no? Itong mga lawyer ni Sara Duterte, kita nila na walang laban. Kaya, ganyan na lang yung ginagawa nila. Kitang-kita nila na walang laban at hindi nila maipagtatanggol ng bonggang-bongga si VP Sara. Kasi nakita nila na wala silang ilalaban dahil mabigat po ang mga ebidensya. Mabigat po ang ebidensya ng mga lumalabas, no, na inilalatag ng prosecution. Kaya alam ng mga depensa ni Sara Duterte na hindi nila ito kakayanin. Kaya mga kaibigan, no, dito na lang nila hinuhugot sa kanilang mga taktika na pang-emosyon, yung bang tutuhugin yung emosyon ng tao, paawa effect. Ay, bakit si Sara Duterte kinakawawa niyo? Ay, bakit si Sara inaapi niyo? Ay, bakit siya? Ay, milyon lang yan, milyon lang. Ay, mas maraming katiwalian ng HOR, ang mga kongresista. Mas maraming mga tiwali dyan. Bakit si Sara? Hello? Dito kay Sara, naglabasan na. Maraming mga reports, may COA reports, may AMLAC report. Naglabasan na yung mga red flag, naglabasan na ang mga dokumento, naglabasan na ang gabundok na ebidensya laban kay Sara Duterte. At higit sa lahat, napakarami ng reklamo sa kanya. Since 2025 pa, may mga reklamo ng impeachment laban sa kanya. Pina-archive, di ba? Kaya hindi natuloy. Pero hindi pinigilan ng mamamayang Pilipino dahil nais ng mamamayang Pilipino na talagang makita ang katotohanan. Nais ng mamamayang Pilipino na panagutin si Sara Duterte sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Di ba? Yan yung mga kaibigan, no? So, kaya talaga kailangan po, no, si Sara Duterte na humarap po dito sa impeachment trial, no? So, walang puwang dito yung resulta ng survey kapag ang pinag-uusapan ay ang elemento ng krimen.
nang aminin ni Sara Duterte sa harap ng publiko na may kinontrata siyang hitman. Ang krimen ay naging ganap na consummated. Although sabihin, ay wala naman akong binanggit na hitman, ay wala naman akong binanggit na assassin. Okay, hindi mo sinabi yung salitang assassin, hindi mo sinabi yung salitang killer, hindi mo sinabi yung salitang hitman. Wala kang sinabing ganun. Ang sinabi mo ay kumausap na ako ng tao na kapag namatay siya, patay mo si BBM, si Risa, si Martin, at sabi ko, huwag kang tumigil gawin mo yan. At nagsabi daw ng yes. So, no joke, no joke. Oh. So, doon pa lang sa sinabi niya na kumausap na siya ng tao, nag-agree yung tao na gawin yung kanyang inuutos, yan ay pangungontrata. Yan ay pagkausap ng killer. Yan ay pagkausap ng assassin. Di ba? Kumausap na siya ng assassin. Di ba? Yun yung mga kaibigan. Kumausap siya ng assassin. So, walang lusot si Sara. Hindi porket popular, hindi ito popularity contest. Ang impeachment po ay hindi popularity contest. So sa Revised Penal Code, Article 282, ang krimen ng grave threats ay nakabatay sa mismong pananakot at pagbabanta. Yun po yun, mga kaibigan, no? Yan. So, walang legal na exemption sa batas para sa mga sikat o mataas ang survey. Diba? Itong mga DDS na to, akala nila makukuha nila sa mga survey. Hindi po ganun ang batas. Hindi po sa survey nakukuha ang hustisya, kundi sa ebidensya, sa due process. Diba? So, ang issue nito, itong pagbabanta ni Sara na papatayin daw yung tatlo, hindi ito nabubura ng kasikatan o ng rating. Hindi nabubura ng isang rating ang ginawang krimen. Tandaan nyo yan, no? So, sa ilalim ng rules of court, mahigpit na pinagbabawal ang pagpapasok ng mga ebidensya o argumentong walang kinalaman sa krimen. Yung mga immaterial and irrelevant evidence, bawal yun. Halatang gipit na ang abogado ni Sara na si Atty. Binduan dahil hindi niya maidepensa ang mismong video ng pagbabanta ni Sara. Dinala niya ang usapin sa survey at kasikatan. Kita mo yan, mga kaibigan, no? Kasi hindi nila pwedeng sabihin na hindi ito totoo. Kahit na inaangguluhan nila, gusto nilang angguluhan ng AI yan, hindi rin po pwede kasi maraming nakapanood. Halos lahat po ng mga Pilipino nakapanood. Yung live na yan, live conference ni Sara Duterte, nakapanood po lahat. Maging yung mga nasa ibang bansa, napanood po lahat yan. At kinabukasan, tinanong po si Sara Duterte, pinapaklaro sa kanya, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nagsisisi? Aba, sinugundahan pa niya na hindi daw siya nagsisisi. Maganda nga daw yun, at least nalaman para hindi daw siya patayin, etc. etc. Imbes na sabihin na, ay hindi, joke ko lang yun kagabi, ay nadala lang ako ng emosyon. Kaso ang ginawa ni Sara ay pinanindigan niya na talagang sinabi niya at talagang may kinontrata na siya. So mga kaibigan, hindi siya may pagtatanggol ng kanyang mga abogado patungkol dito, no? Dahil very clear, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang sinabi niya ito at pinaninindigan niya ito. Ano mang pagtatangka na manipulahin ang record ng trial gamit ang opinion o character evidence na walang direktang connection sa kaso ay agad na ibinasura ng korte. Pero laking supalpal niya dahil hinarang at pinatayan siya ng argumento ni na Representative Luistro at Director Matibag mismo. Hindi uubra ang bulahan at palabas ng abogado sa harap ng matibay na ebidensya. Ito guys, no? Ang grave threats ay mas mabigat kapag may kondisyon. Diba? Yan yung mga kaibigan, no? So sa ilalim din ng batas, kapag nagkasundo ang dalawa o higit pang tao na pumatay, may krimen na agad na pag-oorganisa ng asasinasyon. Hindi lang basta nagbanta si Sara, umamin siya na may kinontrata at kinausap na siyang hitman na may utos na pumatay kapag namatay siya. So, mga kaibigan sa batas, paghahanda na yan sa krimen. Ang pag-upa ng mamatay tao ay patunay na seryoso ang plano niya, hindi lang hirit sa media. So, ibig sabihin, pinagpaplanuhan niya talaga, no, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. So, sa forensic science at investigasyon, sinuri ang kilos at salita ng isang tao para malaman kung may kakayahan at seryoso siya. At makita na, guys, may kakayanan itong si Sara.
Kita niyo naman, no? Tokhang, ang daming na tsugi, di ba? At may pera din. Oh. So, may kakayanan. Ginamit ng NBI ang standard ng US Secret Service sa pagsusuri sa video ni Sarah. Ang konklusyon ng eksperto, ang ginawa ni Sarah ay 100% clear confession ng isang planong assassination. Pasok ito sa ugali ng isang taong handang pumatay ng presidente. Hindi ito biro. No? So, hindi po naisip ni Sara Duterte habang sinasabi niya yan kasi si Sara po ay BOBO. Hindi po siya nag-iisip. Low IQ. Ganyan po si Sara. Bugok. Hindi po siya nag-iisip. Basta kung ano lang yung kanyang emosyon, kung ano yung kanyang naisip, magme-meltdown siya, magsasalita siya ng hindi maganda, magbubugbog siya. Kung ano yung nararamdaman niya during the time, gagawin niya. Ganyan po siya. Bugok. Hindi po siya katulad kay PBBM na bago umaksyon, nag-iisip muna at iniisip muna ang magiging consequence. Kaya si Sara Duterte po, hindi po talaga siya pwedeng maging presidente kahit barangay chairman, hindi po siya po pwede, mga kaibigan. No? Hindi talaga, dahil hindi po siya marunong mag-isip ng tama. Diba? So ito pa, ang motibo ay ginagamit ng korte para patunayan kung bakit gagawin ng isang suspect ang krimen. May pinakamalaking motibo si Sara na ipapatay ang Pangulo dahil siya ang vice-presidente. Siyempre, siya ang susunod, siya ang magiging presidente kapag namatay ang Pangulo. Malaki kasi ang kanyang ambisyon. Noon pa niya gustong maging presidente ng Pilipinas. Pero hindi siya tumakbo dahil alam niya hindi siya mananalo. Diba? Kaya pinatakbo na lang nila si PBBM pagkatapos mga agaw na lang sila ng kapangyarihan. Later, kaso, hindi sila nagtagumpay doon sa kanilang plano na pang-aagaw ng kapangyarihan. Di ba? Yan yun. So, may personal na political siyang mapapala kung matutuloy ang banta niya. Siyempre, siya yung magiging presidente kapag natuloy ang kanyang banta. Ang krimen ng grave threats ay nagaganap, consummated sa sandaling marinig at matakot ang biktima. Walang provisyon sa batas na nagpapawalang sala sa krimen dahil lang ito ay biro. Hindi pwedeng gamiting dahilan na hyperbole o lang ang pananalita niya. Remember mga kaibigan, sa airport nga mag-joke ka lang ng, ay may bomba, kulong ka, di ba? Sa airport. Subukan yung mag-joke ng may bomba, kulong kayo talaga, di ba? Ito pa kaya. Hindi ito joke. Sabi niya, no joke, no joke. Ginawa niya ito, no? Press ko niya, live. At galit na galit siya, nanlilisik ang kanyang mga mata. Pinagmumura niya si PBBM, si F. Elisa, si Martin Romualdez, pinagmumura niya. Nanlilisik ang mga mata niya, mga kaibigan. Galit na galit siya. Ibig sabihin, talagang totoong-totoo yung kanyang galit at totoong-totoo yung kanyang pangungontrata ng assassin. Diba? So ito pa, sa mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema Jurisprudence, ang biglang pag-alis o pagtakas ng isang akusado ay tinuturing na senyales ng takot at pag-amin sa kasalanan. So bakit lumipad si Sara patungong The Hague, Netherlands, sa gitna ng mismong trial? Kita niya mga kaibigan, no? Instead na harapin yung trial, tinatakbuhan niya. Kasi natakot siya Takot na takot si Sara. Si Sara po ay duwag, mga kaibigan. Si Sara po, pinakaduwag na tao sa buong Pilipinas. Duwag po siya. Tinatakasan po niya ang mga trial. Hindi po niya kaya, hindi siya kaya, no? Hindi niya kayang mag-stand, no? Para ipagtanggol ang sarili niya kasi alam niya na talagang totoo na may ginawa siyang krimen. Di ba? So, kung walang tinatago at kung alam yung biro lang ito, di ba dapat na siya ay pumunta? Yung pag-alis niya mismo, ibig sabihin ng mga kaibigan, yan ay pagtakas. Pagtakas at hindi niya sinasagot ang mga katanungan sa kanya. Kahit anong tago ni Sara Duterte sa likod ng mataas na survey at kahit anong panggagago na ginagawa ng kanyang mga abogado, no, sa batas, hindi mabubura, no, mga kaibigan, ang krimen na ginawa ni Sara at hindi ito mapagtatakpan ng popularity daw ni Sara Duterte. Hindi ito mapagtatakpan at hindi yan magiging cause para si Sara ay maabsuelto. Dahil sa batas, ebidensya po ang kailangan. Justisya, ebidensya, due process. At hindi yung sinasabi niyang mataas na survey. Diba? Mga kaibigan, maraming salamat, no? At kung kaya ko pa mag-live mamaya, mag-live po ulit ako. Bye-bye and God bless.